Magandang araw mga angels! Tunghayan natin ang ika-6 na kabanata ng kwento ni Doc Lee at Ma'am Jazz. Katahimikan! Nawala ang ngiti ni Amalia. Sumimangot si Cairo. Nagbaba ng tingin si Jazz. Pakiramdam niya ay uminit ang kanyang pisngi. Si Lee, blanko ang mukha ngunit may ngiti sa labi. Pinasag ni Cassie ang katahimikan. Okay, next spin. Pinaikot uli ni Cassie ang bote. Uncle! Inikot uli ni Sam. At si Sam naman. Sam again? Daddy, truth or consequence? Excited na tanong ni Sam. Bahagyang nag-isip si Lee. Consequence. Pilya, ngunit ngumiti si Sam. Kiss mo si Tita Jazz. Mabilis na wika nito at kinilig pa. Napatingin si Jazz kay Sam. Natigilan din si Lee. Nag-atubili kung gagawin ang utos ng anak. Daddy! Tumayo ang bata at hinatak sa kamay. Okay! Tumayo si Lee at lumapit sa likuran ni Jazz. Bahagya niyang idinikit ang labis sa pisngi ng dalaga. Pakiramdam ni Jazz ay lalong uminit ang kanyang pisngi. Nasa harap siya ng mga kamag-anak ng lalaki. Yay! Lalong kinilig si Sam. Tumayo si Amalia. Well, I guess I need to go. It's getting cold. Tumayo din si Cairo. Ako din, inaantok na ako. Sumang-ayon naman si Jeline. Okay, sa loob na tayo lahat. Malamig na nga. Akay nili ang anak at akmang aalalayan si Jazz sa siko. Ako nang bahala kay Sam. Paigas na wika ng dalaga. Binalingan niya ang bata. Sam, halika. Palitan natin ang damit mo. Thanks, Jazz. Nakangiting sumunod na lamang si Lee sa likuran. 3 rooms ang cottage na occupied nila. Isang kwarto ay para sa mag-asawa, kay Jeline at Andrew. Share naman sina Jazz, Sam at Cassie. At isang room naman sina Lee at Cairo. Binihisa ni Jazz ng pantulog si Sam at pinatulog na ito. Pumasok na rin ang mag-asawang Jeline at Andrew ng kwarto. Naiwan si Lee sa maliit na sala. Nagbuka siya ng beer in can at nanood muna ng PBA basketball. Natapos na ang pinapanood ay hindi pa rin siya dalawin ng antok. Lumabas siya ng cottage at nagpahangin. Iniisip niya si Jazz. Habang tumatagal ay dumarami ang mga kaagaw niya sa dalaga at hindi siya makakapayag. Sa tanang buhay niya ay ngayon lang siya nakadarama ng insecurity sa kapwa lalaki. Napalingon si Lee nang magbukas ang pinto. Inuluwa nito si Jazz. Nagtama ang kanilang mga paningin. Jazz, bakit? Ha? Magpapaantok sana ako. Sagot ng nagulat din na dalaga. Jazz, can we talk? Lumapit si Lee sa dalaga at tinakay ito. Hindi nakatanggi si Jasmine. Naupo sila sa hagdan ng cottage. Panimula ni Lee. Jazz, gusto ko magpasalamat sa pag-aasikaso mo kay Sam. Every time you're with her, she's very happy and so energetic. Alam ko na masyadong maaga pa para sa'yo ang gusto kong mangyari. Hindi kita minamadali. I just want you to know that tumigil si Lee at humarap sa dalaga. I love you, masuyong sambit ni Lee. Itinaas ni Lee ang baba ng dalaga para magsulubong ang mga titig nila. Do you love me too, Jazz? Parang batubalani ang mga tinig ni Lee. Pilit kumakawala ang laman ng kanyang puso. Lee, mahal na rin kita. Sa wakas lumabas din sa bibig niya. Oh Jazz, I love you so much. Hindi na napigilan ni Lee ang sarili. Siniil niya ng mainit na halik ang mga labi ng dalaga. At napapikit si Jazz at buong init na tinugon ang halik ni Lee. I love you, Jazz. Buong pagmamahal na usal ni Lee. Walang kakurap-kurap ang titig niya sa dalaga. Magkadikit ang kanilang mga noo.
I love you too, usal ni Jasmine. Ngayon ay sigurado na siya sa nararamdaman. Muling naghinang ang kanilang mga labi. Higit pa sa salita ang pahiwatig ng kanilang mga yakap at halik upang magkaunawa na ang dalawang pusong nagmamahalan. Inihatid ni Lee sa tapat ang kwarto nito si Jazz. Tumanggi ang kanyang kalooban na bitawan ang kamay ng dalaga. Kung pwede lang nasa tabi niya ito matulog. Good night, sweet dream on me. Pabulong niyang sabi at humalik uli sa mga labi ng dalaga. Ngunit parang magnet na ayaw nang maghiwalay. Nadadarang pareho. Sige na Lee, inaantok na ako. I love you. Napilitang bitiwan ni Lee ang kamay ni Jasmine. Good night. I love you too. Good night. Matamis na ngumiti si Jazz bago pumasok ng kwarto. Naiwan si Lee. Sumalampak sa upuan, nakatitig sa kisame. Panay ang buga ng hangin. Mukhang hindi niya kayang tuparin ang pangako sa mga magulang ng dalaga. Tumayo si Lee, pumuntang bathroom. Magsha-shower na lang siya. Si Jazz, nakahiga sa tabi ng natutulog na si Sam, yakap ang sarili. Dama pa rin niya ang mainit at matamis na halik ni Lee. Ang yakap ng matipinong braso nito. Nakatulog siya ng may ngiti sa labi. Hindi mawala sa isip ni Jazz ang nangyari sa kanila ni Lee sa outing. Napakabilis ng mga pangyayari. Ilang buwan na lang ang nakaraan nang mag-cruise ang kanilang landas ni Lee at ngayon ay boyfriend niya ito. Napapangiti siya sa sarili. Naaalala ang mga yakapan at halikan nila. Nag-iinit ang kanyang pakiramdam. Napahilamos ng kamay sa mukha at pilit ibinaksi ang laman ng isip. Pero kahit anong gawin niya ay namimiss na agad niya ang kasintahan. Ate, hoy! Si Ellen, nakakunot ang noo sa harapan niya. Gulat siyang napatingin sa kapatid. Ha? Ano yun? Namamatanda ka na ate, baka kailangan mo nang magpatawas. Umupo si Ellen sa tabi niya at unti-unting sumilay ang pilyang ngiti. May nangyari sa inyo ni Doc sa outing ano? Wala ah. Pagsisinungaling niya at ibinaling ang tingin sa mga kuko ng kamay. Ay sus! Bakit namumula ka? Sabay sundot nito sa kanyang tagiliran. Sis, don't tell a lie. Alam niyang binabasa ng kapatid ang mga reaksyon niya. Mas mainam na sabihin niya ang totoo. Sis, kami na. Napamulagat si Ellen. As in, boyfriend? Tumango si Jazz. Wow ate, mukhang mabilis sa ligawan si Doc. Ngingiti-ngiti nitong komento. Ate Jazz, may bisita ka. Tawag ng kanilang bunso. Napatayo si Jazz. Alam niya nasa clinic si Lee. Sino kaya iyon? Oh, hey, excited! Tukso uli ni Ellen. Hindi na pinatulan pa ni Jazz ang kapatid at lumabas na lang ng kwarto. Hello, Jazz! Masayang bati ng bagong dating. Alfred, ikaw pala. Kamusta ka na? Masayang bati ni Jazz sa nakapamang binata. Okay lang, Juan. Sana iimbitahan kita na kumain sa labas. Diba, promise ko sa'yo sa pag nagka-work na ako ay ititreat kita? Wika ni Alfred. Talaga? Seryosong pangako pala yon. Pabirong komento ni Jazz. Of course. Sige na, minsan lang to. Pakiusap ng binata. Okay, sang-ayon ng dalaga. Nahiyang tumanggi si Jazz dahil binasted niya ito at gusto pa rin niyang manatili ang kanilang pagkakaibigan. Sa klinik ni Lee, naka-plaster ang saya sa mukha ng doktor. Hindi mali sa isip niya ang maamong mukha ng dalaga, ang malambot na labi at mainit na yakap ito. Nakahinga siya ng maluwag nang panghuling pasyente na ang tinawag ng kanyang assistant. Pupuntahan niya si Jazz. Excited siyang makita ito. Nag-aayos na ng gamit si Lee nang sumilip uli ang kanyang assistant. Doc, may bisita po kayo. Bago pa nakapagsalita si Lee ay nakapasok na ang naka-miniskirt na bisita. Hi Lee! Bati ng bagong dating. Dire-diretso ito sa kinatatayuan ng doktor at akmang hahalik sa kanyang pisngi
Ngunit iniiwas ni Lee ang mukha sa babae. Ami, nadalaw ka! Matabang na wika ni Lee. Formal ang mukha na iginiyan ng kamay ang upuan sa harapan ng kanyang desk para sa bisita. Napahiyaman ay hindi nagpahalata si Amalia. Well, I was just in time, wika nito, na nangaakit ang ngiti. Drop by to present to you about my business proposal. How about discussing it outside your clinic? If it's about business, my executive assistant can handle it, wika ni Lee. Ayaw niyang masira ang kanyang lakad. It's my treat, sabay agad ni Amalia. Please Lee, pagbigyan mo na ako. Let's fix whatever misunderstanding we had. Malambing na pakiusap ni Ami. Nagkalinawan. Napabuntong hininga si Lee. Binabasa ang sinseridad ng kaharap. Na tayo noon pa? Lee, please for once, let's talk. Hirit uli ni Ami. Nagmamakaawa ang mukha nito. Makulit pa rin ito katulad ng dati. Nagtataka pa rin siya kung bakit naging best friend ito ng namayapa niyang asawa. Kabaliktaran ito ni Estela sa lahat ng bagay. Sa pag-uugali at maging sa pananamit. Promise, we won't take long in case you've other plans for today. Pangungumbinsi pa rin ito. Bumuga ng hangin si Lee. Okay, lead us to the place. We'll follow you. Tumayo si Lee at iniabot ang iba niyang gamit sa naghihintay na driver sa labas at walang lingon-lingon na lumakad. Nagdial sa cellphone. Hello, Robert? Amalia has a business proposal. Please handle it. Yes, Doc. Sagot ng kanyang kausap. I call you later where you can meet her, sabi niya sa kausap. Binalingan niya ang kanyang driver. Mang Delphine, sundan mo lang po ang kotse ni Amalia. Putas niya dito. Tutuloy na lang siya sa bahay ni Jazz pagkatapos ng pagbigyan si Amalia. Big time ka na Alfred, pati ako kasama pa sa libre mo. Masayang wika ni Ellen habang papasok sila sa restaurant. Hindi naman sinuwerte, konti lang, sagot naman ng binata na ipinaghila ng upuan ang mga kasamang dalaga. Matalino at magaling ka kasi, papuri naman ni Jazz. Excuse me, pupunta lang akong powder room. Tumayo at nagpaalam si Ellen. Itinuon naman ni Jazz ang mga mata sa menu booklet. Papasok ng restaurant si Lee at Ami. Iginala ni Lee ang mga mata para makahanap ng pwesto. Nagtagis ang kanyang mga bagang na nahagip ang mga mata ng mga mata niya sina Jazz at si Alfred na masayang nag-uusap. Umakyat ang dugo niya sa ulo. Gusto niyang luhangin ng suntok si Alfred at hilahin palabas si Jazz. Hindi napansin ni Lee na nakahawak na sa kanyang braso si Amalia at nahila na pala siya nito palapit sa mesa ni Jazz. Oh, what a coincidence! Maarting wika ni Amalia. Napalingon ang sabay sina Alfred at Jazz. Hello, Jasmine! Dito rin pala kayo nagde-date ng boyfriend mo. Mapagkunwaring bati at ngiti ni Amalia. Lee! Napangiti si Jazz. Natuwa siya nang makita si Lee ngunit naglaho ang kanyang ngiti. Sa nakita niyang galit sa mukha ng kasintahan at sa nakakawit na kamay ni Amalia sa braso nito. Parang sasabog ang dibdib niya sa sobrang selos at walang alis ng tingin sa dalawang kaharap na nagsasalita. Alfred, sa iba na lang tayo kumain. Nagpatiuna si Jazz. Gusto nang kumawala ng mga luha niya. Napasunod ang nagtatakang si Alfred. Naiwan si Lee, nagpupuyos ang damdamin. Gusto niyang sundan ang kasintahan pero kapit-tuko si Amalia. Lihim na natuwa si Amalia. Bagay sila, sabi nito na lalong ikinainis ni Lee. Hinila nito ang lalaki sa pwestong binakante ni Jazz. Hey, sit down! Utas nito kay Lee. Pabalik na si Ellen sa iniwan niyang pwesto. Sorry ate, natagalan ako. Nagulat siya sa dinatnan. Dok? Hindi makapagsalita si Ellen at maging si Lee. Nagpalingalinga si Ellen at nang hindi makita ang dalawang kasama, ay diretso siyang lumabas.
Sa ibang restaurant kumain sina Jazz, ngunit nawala na ng gana si Jazz. Kahit masarap pa ang mga inorder nilang pagkain ay wala siyang malasahan. Jazz, okay ka lang ba? Seryosong nakatingin si Alfred sa dalaga. Uy, nagsiselo si ate! Patuksong sabat ni Ellen. Hindi makasagot si Jazz. Kanina pa niya kinikimkim ang sobrang inis. Isang tipid ng ngiti ang pinakawala ng dalaga. Okay lang ako. Pwedeng umuwi na tayo pagkatapos nito? Excuse me, pwedeng makausap ang girlfriend ko? Si Lee na nakatayo sa tapat nila at bago pa nakapag-react si Jazz ay hawak na nito ang kamay niya. Ako nang maghahatid sa kanya sa bahay. Walang lingon likod na inakay ang gulat pa rin si Jazz palabas ng restaurant. Nagkatinginan ang naiwang sina Alfred at Ellen. Binuksan ni Lee ang backseat ng SUV at pinapasok si Jazz. Nginitian ng dalaga ang driver at tumango naman ito. Umusad siya nang tumabi sa kanya si Lee. Mang Delphine, LMC penthouse tayo. Utos nito at tumakbo na ang sasakyan. Gusto nang usisain ni Jazz ang kasintahan tungkol sa nakita niya kanina, ngunit nahihiya siya sa driver. Hihintayin niyang makarating sa kanilang pupuntahan. Galit pa rin ang mukha ni Lee pero mas galit siya at hindi siya papayag na walang paliwanag na maririnig mula dito. Wala silang kibuan hanggang sa marating nila ang isang 10-story building. Nakita niya ang nakasulat na LMC building sa main entrance. Ibig sabihin ay si Lee ang may-ari ng building. Sumaludo pa ang dalawang gwardya pagpasok nila ng entrance. Darating nila ang penthouse na puro salamin mula kisame hanggang sahig. Sa isang tingin ay isa itong private office pero sa loob ay may living area at isang room bukod sa adjacent room na may office tables. Binitiwan ni Lee ang kamay niya. Nanatili siyang nakatayo sa gitna. Si Lee ay nakatayo at nakatalikod sa kanya. Nakapamiwang, nakatanaw sa labas ng building. Si Jazz ang unang bumasag ng katahimikan. Lee, bakit ka ba nagagalit sa akin? Dahil ba kasama namin si Alfred? Humarap si Lee. Banaag sa mukha nito ang kinikimkim na galit. I am a jealous man. Jazz, I don't want seeing you with other man except me. Madiin ang pagkakasabi nito. Friendly date yun. Ako nga dapat ang magalit sa'yo dahil may kasama ka. Tumaas ang tono ng dalaga at hindi na napigilan ang nangingilid na luha. She's a friend. We're out for a business meeting. Naging mahinahon ang boses ni Lee na makitang umiiyak na ang dalaga. Friend, bakit parang linta kung makakapit sa'yo? Kung nagsiselos ka, nagsiselos din ako. Lita niya ni Jazz sa gitna ng pag-agos ng mga luha. Humupa ang galit ni Lee. Niyakap ang umiiyak na kasintahan. Sweet, like I've said, Amalia is a friend, and it's purely business between us. I love you so much. Kung meron man akong gusto makasama ay ikaw yon. Please, trust me. Pagsusumamo ni Lee at hinalikan niya ito sa noo. Talaga? Ako lang? Wala nang iba? Tiningala ito ni Jazz at tinitigan. No one, I promise. Trust me. Itinaas pa ni Lee ang kanang kamay bilang pangako habang nakatitig sa dalaga habang nakalak ang mga titig sa isa't isa. You're the only one for me, Lee. Puno ng pagmamahal na usal ng dalaga. Tinalyuhan nila ng mainit na halik ang pangako sa isa't isa. Halik na nagdudulot ng hingas at apoy na hindi maapula.